kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ng buong dangal ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Symphony Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pasig PNP. Kami ang naging guro sa palutuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Para tayo na sa radio show ngayong umaga. No? Vice Mayor Dodot, sa ating Sangguniang Panlungsod, sa mga kawani ng ating nasyonal at lokal na pamahalaan, sa lahat po ng ating mga kasama. Siyempre, unahin na rin natin ang ating mga kapulisan mula sa PNP Pasig. Congratulations sa mga nabigyan ng pagkilala ngayong umaga. At higit pa ron, ay congratulations dahil laging nangunguna ang Pasig PNP sa mga police station sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa ating mga kapwa Pasigenyo. Happy Nutrition Month din po. Nasa ng mga taga-nutrition office? Mainit ba dyan? Kanina may tao sa second floor, natakot ako. Si ma'am kanina nandun eh, nawala na siya. Sana totoong tao yun, ano? Madilim-dilim pa kasi. Papasalam, nakikita ko nandito si Sir Rodel. Maaring nandito rin si Sir JC at yung mga kasama natin mula sa DRMO. Sa pangunguna ni Sir JC at Sir Rodel, may delegasyon po tayong pumunta sa Mindanao. 3 LGU po ang pinuntahan nila. At naghatid po ng tulong mula sa mga Pasigenyo. Alam po natin, nakita po natin yung malakas na lindol sa Mindanao. Masaya po tayo na kahit papano mga Pasigenyo ay nakatulong. Patuloy natin pinagdadasal ang mga nasa lanta, mga tinamaan ng lindol. At para sa kaalaman po ng lahat, ang pondo po na ito, 5 million total para sa 3 LGU, ay galing po sa ating Disaster Risk Reduction and Management QRF o Quick Response Fund. So ito pong Quick Response Fund ay ginagamit talaga para sa gantong mga pagkakataon. At pasalamat na lang po tayo na hindi natin siya kinailangan pa dito sa ating lungsod, kaya pwede na po natin siyang itulong sa ibang lugar. Muli po sa mga kasama sa delegasyon natin, hindi ko na po isa-isahin ang mga pangalan ninyo, pero maraming salamat po at kayo personal na punta doon. Yun lang po muna. Nakita ko rin pala yung resulta ng survey natin tungkol sa ating 4-day work week at mukhang karamihan, actually overwhelming ng majority na natutuwa sa 4-day work week. Kita niyo naman, guys, yung resulta. Naantay ko na lang din yung feedback mula sa mga kliyente, mula sa taxpayers at sa mga kapwa natin Pasigenyo. Pero sa ngayon kasi halos sa totoo, wala naman akong reklamong natatanggap mula sa mga kliyente. At yung mga
opisina naman na talagang kailangan manatiling bukas kahit Biyernes, kahit weekend pa nga, ay nananatili naman bukas. Halimbawa, ang LCR sa death registration, kahit Friday, nandyan po sila, kasi hindi mo naman pwede i-timing kung kailan ka mamamatayan. Kaya, po natin, na bukas siya kahit Friday para hindi ka mag-aantay ng 3 araw. Kung namatayan ka, Thursday ng gabi, mag-aantay ka ng 3 araw, kawawa naman. So, yung mga kailangan manatiling bukas, ay bukas naman. Yung mga hindi kailangan na, yung kaya naman ng 4 days, extended hours na lang doon sa 4 days, 10 hours a day nga, pag 4 days, para buo pa rin yung 40 hours natin ng serbisyo sa isang linggo, ay ganoon po. So sa ngayon, mananatili po ang ating 4-day work week, siguro kahit konti pa, nakakatulong din naman talaga para makatipid tayo sa kuryente, pati sa gasolina, kaya makikita natin yung positive effects, pati na rin sa mental health ng ating mga kasama na kaway. So, yun po. Okay naman po sa inyo yun, Parang mas pabor sa karamihan. So, yan po. Maraming salamat sa ating lahat. Adjourn na po tayo.